Alam nyo, sabi nga nung iba, mas mabuti nilang daw gumaya dito kay Senator Lito Lapid kesa naman yung magpabida ka dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil imbis nga na maging makabuluhan yung mga sasabihin mo, tila parang mapapahiya ka pa dahil sa pagbibida mo. So, ito yung nangyari kay Senator Rapi Tulfo kung saan nga parang atat na atat siyang ah, damputin kagad itong si VP Sara at si Mayor Basti Duterte dahil dun sa mga remarks nga daw na threat na binitawan sa kanilang Panginoon na si Bongbong Marcos. So, meron siyang kinukumpara ritong nangyari dun sa panahon ni Pangulong Duterte kung saan nga daw na isang teacher yung nagbanta kay Pangulong Duterte, dinampot daw kaagad ng mga taga-NBI dahil nga daw sa threat na binitawan nito. So ito, pakinggan po natin itong inirereklamo ni Senator Rapi Tulfo tungkol sa sinasabi niya na parang merong special treatment pagdating daw po sa pagdampot ng mga individual kapag nagbibitaw daw ng threat sa isang pangulo. So ito, pakinggan po natin si Senator Rapi Tulfo sa kanyang pagbibida. So ito, pakinggan po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pakinggan po natin si Senator Rapi Tulfo. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director, no? Or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At So yun malinaw po. Base daw po sa nangyaring insidente noon, ng panahon ni Pangulong Duterte, may isang teacher na nagbanta kay Pangulong Duterte na kung sino man daw yung makakapatay. Ito, malinaw. Walang conditional threat to. Kung sino man daw ang makakapatay kay Pangulong Duterte, bibigyan niya ng 50 million. May conditional ba sa nangyari? Wala. Nagbigay pa siya ng pabuya. So ito, direkta talagang threat ang sinabi. So walang question po doon. Sabi nga dito ni Director Matibag, dinampot daw po ng taga-NBI ng Region 1 yata po yun. So dahil kumbaga naging mabilis yung naging aksyon ng taga-NBI para tugisin kagad yung teacher na yun, nagalit kay Pangulong Duterte at gusto siyang papatay sa halagang 50 million. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, etong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak. So dito nanggigigil si Senator Rapi Tulfo dahil yung Panginoon niya hindi kumilos kaagad para arestuhin si VP Sara nung nagbitaw nga daw ng threat. So kinukumpare niya rito yung
status ng teacher at saka ni VP Sara, which is magandang punto, di ba? Magandang punto. Kung titingnan nyo sa punto nga naman ng fair, di ba? Ng equality, tama nga naman. Bakit yung teacher dinampot kagad, warrantless arrest, tapos kay VP Sara, hindi kagad dinampot? So, dahil daw sabi ni Melvin Matibag, dahil nga vice presidente, ang ganda ng script nila, talagang kala mo, hindi mo mapapansin na walang, kumbaga, hindi kaya mag-collaborate yung magiging kwentuhan nila, pero ang ganda ng pasok dito ni Melvin Matibag, dahil nga naman Vice President si VP Sara, so hindi nila pwedeng arestuin basta-basta, dahil nga syempre may mga security yan. So, hindi yan talagang pwedeng ganun-ganun lang. At the same time, syempre, mayroong abogado. May online abogado si BP Sara na on the spot pwedeng pumunta para tanungin kung ano yung reklamong kinakaharap niya, kung ano man yung nakasampang kaso, bakit siya aarestuin. Unlike doon sa teacher, malamang wala siyang abogado, kaya nagkaroon kagad ng ganung insidente. Pero ang tanong, anong nangyari doon sa kaso nung teacher na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na inaresto nga daw ng warrantless arrest ng NBI? So ito, pakinggan po natin, tinding po natin kung ano po nangyari doon. So tuloy po natin itong tanungan din ng dalawa. Can I speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po na nga Yan, ito literal na naman to. Kinukuha nila yung konteksto ng literal na kukunin yung ulo ni Bongbong Marcos. Wala tong pinagkaiba doon sa sinabi ni BP Sara nung naaalala ninyo yung umattend sila ng graduation ng PMA at yung PMA year nag-graduate, hinihingi yung relo ni Bongbong Marcos na hindi ibinigay. So napahiya doon yung PMA year kasi nakita ni BP Sara nung panahon ni Pangulong Duterte yung isang PMA year na graduate, I think valedictorian niya po yata yun, inarbor yung relo ni Pangulong Duterte at ibinigay. Siyempre, tumaas yung moral ng kadete at dahil nga doon, di ba, mas naging masigasig yung mga kasama niyang graduate. Pero dito sa panahon ni Bongbong Marcos, napahiya. Imbis na tumaas yung moral, bumagsak yung moral ng isang kadete dahil pinahiya ni Bongbong Marcos. So doon nagalit si BP Sara at sinabi nga niya na sa galit niya, naisip niya na gusto nga daw niyang pugutan ng ulo itong si Bongbong Marcos. So, ginagawa nilang literal na pupugutan talaga. At the same time, kay Mayor Baste, parang ang literal din, nakukunin yung ulo ni Bongbong Marcos, puputulin, tapos dadalhin doon sa kanila sa coalition. So, ganun ang utak ng mga nasasaktan yung kanilang ego kapag yung kanilang Panginoon na yung tinatamaan. Tulad ni Senator Rapi Tulfo na dati nating iniidolo, pero ngayon medyo nagbabago ang ating pananaw sa kanya. Gawa nga ng sa mga gantong pag-iisip, medyo kinakain ng sistema. So dahil hindi niya matanggap yung kanilang Panginoon, kukunin yung ulo, parang napakaliteral na kukunin. Pero para sa akin, ang ibig sabihin ni Mayor Basti doon, dalhin nyo si BBM, pag-listenin nyo na. Yun lang naman yung hindi naman yung literal na kukunin yung ulo . So may ibang meaning yung sa mga pelikula, di ba? Pag dinaan mo sa pelikula na kailangan namin yung ulo ni ganito, hindi naman literal na kailangan tsugiin ka agad, dalhin yung ulo. Yung iba kinikidnap, di ba? Yung iba naman talagang alam nyo, yung pinipilit lang na madala doon sa isang lugar kung saan nga yung nagiging meeting place. So medyo rito si Senator Rapi Tulfo, talagang disappointed siya. Gawa ng yung kanilang Panginoon parang pinagbabantaan ng dalawang Duterte.
Kaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive, or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. So, yun malinaw po. So, base po sa NBI, sa kanilang assessment, siyempre dahil bata ito ni Bongbong Marcos, Panginoon nila si Bongbong Marcos, nasasaktan sila. So, tinitake nila as mas threat na talagang matibay na threat. So, talagang pagbabanta yung sinabi ng magkapatid na Duterte. Pero ang tanong, bakit hindi nila masampahan ng kaso si Mayor Baste? Bakit yung kaso ni BP Sara, isang taon mahigit na, nasa preliminary investigation pa rin sila? So ano bang reason bakit ganun yung nangyari? So ito, pakinggan po natin, tapusin po natin tong video to para malaman natin bakit hindi magawang kasuhan si Mayor Baste at hindi pa rin gumagalaw yung investigasyon ng DOJ dito kay kay BP Sara. Again, kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay pinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas, dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring. Ngayon, Senator Rapi Tulfo, alam nyo na kung bakit. Walang nangyari doon sa sinasabing threat na pinaninindigan ninyo or talagang gusto nyong ipalabas na nagtitreat nga po yung dalawang Duterte. So, dinismiss po yung kaso ng teacher na sinasabi ninyo. Gawa nga ng walang sapat na ebidensya or walang magiging sapat na argumento para magpursue yung kaso. So, panahon pa po ni Pangulong Duterte yan, dinismiss po yung kaso. Ibig sabihin, hindi po iniimpluwensya ni Pangulong Duterte yung mga ahensya ng gobyerno na nag-handle ng mga ganyan. Hindi kagaya ngayon na iniimpluwensya ni Bongbong Marcos ang investigasyon ng DOJ, ng NBI at ng Ombudsman. Kapag ginusto ni Bongbong Marcos na kasuhan, ipakulong ang isang kritiko niya, nakagawa nilang ng ganun-ganun na lang. Tulad na lang ng kay Senator Jinggoy Estrada, yung kay Senator Rodante Marcoleta, nadamay pa si Bong Revilla. At ngayon, ang tinatarget naman nila ngayon si Senator Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, at yung magkapatid na Duterte. So tingnan natin kung ano po yung kahihinatnan nito dahil hindi nila alam na matalino po ang mga Duterte at ni-expect po nila yung mga ganyang bagay at pinaghahandaan na po nila. So expect po natin na mas lalabas pa po yung mga katotohanan tungkol sa issue na to at marami pa pong mga senator judges yung magbibida-bida at nagmumukhang engot o kung ano man gusto nyo mangyari dahil nga nagbibida-bida sila na hindi nila naiintindihan tulad na lang dito sa ginawa ni Senator Rapi Tulfo na hindi man lang nila ni-research kung bakit na-dismiss pala yung kaso ng teacher na sinasabi niya kaya hindi nag-pursue yung kasong threat dito kay Pangulong Duterte na inuugnay niya ngayon dito kay Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.